Magandang araw, sambayanang Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsusuporta, pagtitiwala at pagmamahal sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga episode ng ating Balita at Talakayan at mga analysis na inihahayag at ibinabahagi po sa inyo. Kamakailan po ay naging headlines sa maraming mainstream media itong pambabatikos at pampubliko na mga pagbibigay ng negatibong komentaryo at pagpupuna at pag-call out ng mga kababayan po natin na mga Filipino migrant workers at mga Filipino immigrants na nasa bansang Canada. Matapos po kamakailan lamang itong visit for bilateral cooperation and meeting ni Ginoong Marcos sa pamunuan ng Canadian government. At isa na sa lumabas mga kababayan ay ito pong pagkagalit ni Aling Claire Marites Castro. Ang pambansang tagapagtahol ni Marcos, siya po ang tinaguriang the national barker na talaga naman pong kapag nagbungad ng kanyang pananalita, walang ibang inaatake ito kundi ang mga Duterte. And she is more like a troll basher and a vlogger na binabayaran rather than a presidential spokesperson. Ganyan po ang kategorya ng pagtrato ng mamamayang Pilipino kay Aling Claire Marites Castro. Ang pinakagalit niya na talagang ikinagalit niya ng todo ay nang tawagin po siyang pangit at mga sinungaling dahil hindi nila inaamin na si Marcos Jr. talaga ang totoong pasimuno bilang mastermind kasama sa pinsan niyang si Romualdez sa pagkakaroon ng pinakamalubha na iskandalo ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. So nagalit ng todo si Aling Claire Marites Castro at talaga namang sabi niya walang mudo, kabastusan daw ang ginawa sa kanya ng mga mamamayang Pilipino, mga manggagawang Pilipino na nasa Canada. Well, una sa lahat, sino ba talaga ang totoong bastos? Ang naging reaksyon at naging pagkilos ng mga mamamayan ng mga kababayan natin sa Canada ay pagpapakita lamang ng kanilang lehitimo na sentimiento sa pagkagalit at pagkasuklam sa nabubulok na uri ng administrasyon na mayroon po si Marcos at sila Romualdez, lalong-lalo na sa usapin ng korupsyon at pandarambong. Hindi po lingid at hindi rin po may tatago sa ating mga kababayan na talaga namang garapalan, malubha, malawakan at seryoso ang naging issue ng pandarambong na ginagawa po nila Ginoong Marcos. At yan naman ay hindi rin po pwedeng mapagtakpan forever. Kaya naging bangungot para kay Marcos at sa kanya mga tauhan, lalo na ang pangunahing tagapagtakip at tagapagtabon-tabon niya, itong sila Aling Claire Marites Castro, na kung saan man sila mapadpad na bahagi ng mundo, na nandun po ang mga Pilipino, at saang bahagi man ng Pilipinas, sinusundan sila ng mga pagpuprotesta, pagpapahayag at mga paglulunsad ng mga pagtatakwil laban sa kanilang administrasyon. The way things were seen, kung paano natin nakita ang mga kalagayan na yan sa bansang Canada. And earlier, almost a month ago, ganon din po sa Japan, ang nangyari. Talagang nilusob sila, inatake sila, at tinawag naman durobo o mga durobo o magnanakaw. Itong delegasyon ni Ginoong Marcos na bumisita po sa Canada, sa Japan. Similarly, marami pa pong pagkakataon na ganito ang mangyayari. Kaya naman po, nag-react na rin sa ganitong pahayag ni Aling Claire Marites Castro, ang retired Supreme Court Associate Justice na si Justice Noel Tiham. Sabi niya kung pagiging bastos ang sukatan ng mga reaksyon ng government officials doon sa mga pahayag ng pagbabatikos at mga pagpupuna ng ating mga kababayan, di ba mainam na balikan natin kung
sa anong konteksto at sa anong definition bastos talaga ang bastos. Di ba kabastusan? Sabi ni Justice Tiham, Noel Tiham, retired na po ito sa Supreme Court. Sabi niya, di ba mas kabastusan at higit na bastos ang gobyerno na nagtataksil sa kanyang bayan at nagtataksil sa kanyang sariling soberenya at sa kanyang sariling konstitusyon para lamang masunod at gamitin ang kapritsyo ng mga dayuhang puwersa kagaya ng pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands gamit po ang questionable na International Criminal Court Arrest Order. Di ba mas kabastusan yon? Mas higit na bastos ang gumawa noon? Mabigat po ang punto na yan, no? Na ibinahagi ni Justice Noel Tiham. Sabi niya, di ba mas kabastusan na gamitin ang poder ng gobyerno hindi para proteksyonan o pangalagaan ang kanyang sariling mamamayan, bagkus gamitin ito para wasakin ang kalayaan at mga institusyon ng demokrasya na dapat ay pinapangalagaan at dapat ay nagiging instrumento ng pagpapabuti at pagpapalakas ng demokrasya, hindi para wasakin ang demokratikong proseso. Kagaya po ng walang habas na panunupil at panggigipit na ginawa nila Marcos laban sa mga Duterte. Especially, ang ginawa nito laban kay former President Rodrigo Duterte. Hindi man lang idinaan sa local court, hindi man lang isinaalang-alang ang International Convention or International Covenant on the Protection of Civil and Political Rights na nakasaad sa United Nations, ang Universal Declaration of Human Rights, at pati na po ang saligang batas, lalo na sa Bill of Rights at sa mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino. Di ba mas hamak na malinaw na pagkabastos ang ginawang kalapastanganan na yan at pagtataksil ng gobyerno. Yan po ay napakatalas at napakalinaw na mga pagpupuna at pagpupunto na nanggaling mismo sa retirado na sa Korte Suprema na mahistrado na si retired Associate Justice Noel Tiham. Diyan tayo po magre-react mga kababayan. Sapagkat kung kabastusan lamang ang sukatan at definisyon ng salitang bastos, wala nang mas bastos pa kay Claire Castro at kay Marcos at sa kay Martin Romualdez sa kanilang paglapastangan sa kaban ng bayan sa pananatili at pagtatanggi na hindi sila ang sangkot at pasimuno ng 1.9 trillion pesos flood control scam na nagresulta po sa malubha na pagkakaroon ng sistematikong korupsyon, malawakang pandarambong at malubha at seryoso na pangungulimbat sa kaban ng bayan. And yet, si Marcos at si Romualdez ay parang wala lang sa damdamin nila na itinatanggi nila ang katotohanan ng naghuhumiyaw na ang mga ebidensya, testimonya, pahayag, at mga kalagayan ng pangyayari, nagtuturo na silang dalawang magpinsan ang punot dulo bilang mga ulong salarin o pinunong salarin, mastermind. Yan din po ang ibinunyag at ibinahagi ni Ginoong Saldico sa kanila. Yan din po ang ibinahagi at pinuntuhan ng former 18 soldiers na ito na ngayon ay tinatawag na the Brave 18 Whistleblowers. At may 4 pa na dumugtong at tumulong na mga dating security personnel kay Ginoong Saldico. Yan din po ang binanggit ni Sergeant Gutesa nang siya ay nagtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee at bago siya mawala. Diyan din po ang revelation ng mag-asawang Curly and Sara Diskaya na sila po ay naging instrumento nila Romualdez, nila Saldico para magbenta at kumuha ng mga cash advance sa mga contractors para i-deliver po kina Marcos at iba pa na mga sangkot sa sindikato ng flood control scam. Ganyan din po ang nilalaman ng revelations ni former Undersecretary bago po siya mawala sa mundong ibabaw, si Yusek Cabral, and many more.
So, ano ang mas bastos? Ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino na naglalakas loob na magsiwalat at manindigan sa katotohanan at punahin at batikusin at itakwil ang pangungurakot na kinasasangkutan nila Marcos at nila Romualdez at ng mga tauhan nila, o ang taong gumawa o ang mga tao at grupo ng mga tao kagaya nila Marcos at Romualdez na silang pasimuno kung bakit nagkaroon ng malawakang korupsyon, malawakang pandarambong sa pundo at kabangyaman ng pamahalaan. Di ba mas bastos yun? Tama! Yan ang pinupunto ng maraming mga mamamayan na ang pagbatikos, ang pagkasuklam, ang pagkagalit laban sa gobyerno ni Marcos ay makatarungan, hindi kabastusan. Ang panawagan na sila ay dapat mag-resign, si Marcos, sila Romualdez, at dapat sila papanagutin at mapaparusahan sa kanilang karumaldumal na krimen ng pagpapamuno nila na maipatupad ang sistematiko, malawakan at organisadong korupsyon at pandarambong sa pundo ng pamahalaan, ay dapat lamang nilang harapin ito at hindi po yan panawagan ng kabastusan. Yan po ay panawagan ng para sa katotohanan at karapatan ng mamamayan na yan po ay maisulong at maigiit. The way it was clearly explained by former Associate Justice sa Korte Suprema bilang maestrado ng mga kataas-tasang hukuman, itong si retired Associate Justice Noel Tiham. Pangalawang punto po natin, mga kababayan. Hindi si Marcos, hindi si Claire Castro ang biktima dito. Sila po ang may pananagutan, sila po ang dapat nililitis, sila po dapat dito ang pinaparusahan. At dapat lamang at nararapat at tama ang ginawa ng mga kababayan natin sa Canada, sa Japan, at even dito sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo upang singilin at papanagutin sa hustisya, sa batas at katarungan itong sila Marcos Jr. at sila Martin Tambaluslos at ang mga alipores nila na nakinabang ng todo-todo sa sindikato ng pandarambong. These are valid calls of the people. Hindi po yan kabastusan. Yan po ay katarungan, yan po ay panawagan para sa katotohanan at hustisya, hindi para magiging bastos. Pangalawang punto natin, mga kababayan, hanggat nananatili po si Marcos na nagmamaang-maangan, nagkukunwari na hindi niya alam at wala siyang nalalaman o kinalaman sa malawakang organisado at iskandalusong isyu ng korupsyon at pandarambong, mananatili po ang panawagan ng taong bayan na sila ay mapaparusahan, mapapanagot at dapat matanggal po sila sa poder at kapangyarihan. These are valid calls coming from the people. Hindi po yan mali. Hindi po yan kabastusan. That call of the people na dapat litisin at ultimately mapaparusahan po sila Marcos Jr., sila Martin Tambaluslos, and ang lahat ng mga kasabwat nila, pangunahin po sa kanilang operations na ito ay hindi dapat palalagpasin. Yan naman po ay tunay na panawagan para sa katarungan at tunay na panawagan para sa hustisya. Hindi po dapat mag-alangan ang mamamayan, hindi po dapat mag-alangan ang taong bayan. Panghuli na gusto nating ma-emphasize dito, walang karapatan si Claire Castro na magiging feeling entitled na siya ay karapat-dapat na respetuhin. No! Ang taong kabahagi po o sino mang opisyal ng gobyerno na nagtatakip at nagtatabon-tabon at nagiging bahagi po ng pananatili ng isang abusado, magnanakaw, kurakot at bulok na gobyerno ay hindi karapat-dapat na irespeto. Dapat alam yan ni Claire Castro. She chose, pinili po niya na maging bahagi, maging tagapagtaguyod at maging tagapagtanggol, tagapagtabon-tabon at tagapagtakip sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Di paninindigan niya ngayon na haharapin niya ang pagkagalit at pagkasuklam ng mga mamamayan, hindi lamang sa kanyang boss-amo na si Marcos at sila Romualdez, kundi pati sa kanya. Yan po ay dapat alam ni Claire Castro dahil ang pagbayad sa kanya, ang pagiging bayaran niya bilang tagapagtahol ni Marcos ay siyang batayan kung bakit nawala na rin po ang anumang hibla o batayan
na siya ay igalang o irespeto ng taong bayan. Ayan. Malinaw ha? Irerespeto ka lamang at karespe-respeto ka at igagalang ka ng mamamayan kung karespe-respeto at kagalang-galang ang iyong ginagawa. Kung ikaw ay bahagi para panatilihin at lalo pang hindi managot at makaiwas sa pananagutang kriminal ang mga pasimuno ng flood control scandal at pasimuno ng malawakang korupsyon sa gobyerno laban sa taong bayan, the way Claire Castro uses her authority and power in the resources of the government para pagtakpan at tabun-tabunan ang pananagutang kriminal nila Marcos at nila Romualdez at mga kasabwat sa sindikato ng pangungulimbat at pandurobo sa kaban ng bayan, then Claire Castro loses every right to be respected. Nawawala na rin po ang anumang hibla ng paggalang at pagrespeto sa kanya ng mamamayan kung ganyan lang din po ang uri ng trabaho na ginagampanan ni Claire Castro. Pagsisinungaling, pagbibigay ng mga kontra-atake at mga naratibo ng pangbabaluktot upang manatili na kunwa-kunwari ang inosente ang kanyang boss amo na sila Marcos at sila Romualdez habang inaatake ng todo-todo na parang lubhang napakasama ng Duterte political camp, ng Duterte political group, particularly si Vice President Sara Duterte at pati na rin po si Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ganyang atake, yung ganyang approach na ginagawa po ni Aling Claire Marites Castro at upang gamitin niya bilang kanyang puder at kapangyarihan ang entablado ng Malacanang at ang pundo ng pamahalaan, ay deserve po niya na siya ay atakihin, kasuklaman at talagang itatakwil ng mamamayang Pilipino sapagkat ganyan po ang kanyang hinihingi sa kanyang ginagawang pagiging tagapagtabon-tabon at tagapanlinlang para kay Marcos at para kila Romualdez. Kaya huwag kang magmagaling, huwag kang magmaganda dahil hindi bagay sa iyo, Aling Claire Marites Castro. In fact, sa pagkakaroon ng panibagong gobyerno, sa pagkakaroon ng panibagong mga reforma at pamunuan sa pamahalaan, kasama po yan si Aling Claire Marites Castro, kagaya po nila Matibag ng NBI, itong si Boying Rimulya ng Ombudsman, at lahat ng mga kasabwat nila Romualdez at Marcos na nakinabang ng todo-todo, naging bahagi ng Malita Syndicate o sindikato ng mga maleta, at lahat po ng naging bahagi sa pagkalugmok ng buong bayan at buong pamahalaan dahil sa korupsyon, may pananagutan po sila sa taong bayan. That will include itong pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. In due time, sa takdang panahon, maniningil po ang taong bayan. At hindi po yan kawalang respeto kung gagawin ng mamamayan. Yan ang nararapat, yan ang tinatawag na historical justice, yan ang tinatawag na moral vengeance. Makatarungang pagbangon at pagbawi ng mamamayan laban sa mga kriminal sa gobyerno na nagwawasak ng lipunan, nagpapahirap sa mamamayan. Na ngayon, pinangungunahan ng bulok na administrasyon nila Marcos at Romualdez kung saan itong si Aling Claire Marites, tagapagtahol ni Marcos Castro, ay kabahagi ng ganyang kalapastanganan sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagmamahal sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga advokasya. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. May God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!